ako pa na teacher na talaga nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. Yun, no, naiyak. But anyway, malakas po ang loob namin. Na gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Yun nga, pinag-deklara namin ng persona ng rata sa aming tribo. Adun. Sa Atamano po ng lungsod ng Talaingod. Pinag-deklara namin ng persona ng rata. Yung si Franz Castro. At kasi Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hoy, magandang araw sa inyong lahat. Today is December 12, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga supporters natin, yung mga solid Iskonyas natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at pati na rin yung mga solid Duterte fans natin o yung mga supporters natin sa kay BP Sara at pati na rin kay dating President Roa Duterte. Maraming salamat sa inyo. Solid kayo. Grabe ang suporta ninyo. Iba talaga. Shoutout sa inyong lahat, yung mga nasa abroad, yung mga OFW natin na lagi nakikinig dito sa programa natin at pati na rin yung mga nasa lokal o yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome kayong lahat dito. Kung bago ka sa channel ko, pakiconsider naman yung subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Okay? Dalawang video o tatlong ina-upload natin araw-araw. Kung nagyan natin yung konting echo. Okay ba kayo na? Ito, kakapasok lang ng balita kahapon or yung isang araw. Pero bago yan, syempre gusto kong pasalamatan lahat. Lahat kayo. Yung mga nagpo-comment dyan na green na heart, understood na yon, understandable na Sara Duterte yan. Pagka blue heart naman, Isko Moreno yan. So, dalawa lang yan. Sa ngayon, dalawa pa lang. Dalawa pa lang yung pinagpipilian natin. Dalawa pa lang yung sinusuportahan natin, syempre, BP Sara Inday o Duterte. At pati na rin si Isko Moreno sa lokal. Okay, ihahatid ko lahat sa inyo yan. Next year, medyo maganda-ganda yung laban. Kasi ngayon, December, medyo mas na mga pahinga dyan sa mga kongreso at sa Senado. Pero next year, maganda-ganda ang laban. Ihahatid ko sa inyo ang totoong balita na walang kinikilingan dito sa reaction video natin pati na rin sa kakalsadahan. Di ba? Para dalawa. Para hindi kayo masyadong mainip kung maboring sa pagmumukha natin. Meron tayong mga kalye survey. So, gagawin natin yan the following months. Alright? Thank you so much. Maraming salamat sa mga nag-donate. Nagbigay ng kulay sa ating comment section yung pag-send ng super thanks kay Mama Hajet. Maraming salamat kay Mel C, Pyromel at pati na rin kay Sir Ronald C. Maraming salamat sa pagpapakulay at pag-send sa GCash natin. Maraming salamat. Kung gusto niyo mag-share ng blessing niyo, wala na pong patumpik-tumpik pa. Andiyan naman po ang GCash number natin. Maraming salamat. Eto na, Franz Castro. Representative Franz Castro, maghihimas na ba ng rehas? Dahil nga kinasuhan na siya ng mga indigenous people. Ito, mapapanood nyo din sa video natin ng ethics complaint laban sa kanya. At sinabi naman ni Franz Castro na gusto siya nga patahimikin at itong ginagawang pagkaso sa kanya purely harassment daw. Ayan na. Kumikilos na ang mga supporters ni Duterte, ni BP Sara, sa ibang mukaman, sa ibang larangan, hindi man ipinapakita yung verbally, yung tunay na suporta, nag-action naman. Yun yung mas maganda. Parang tayo lang. 'Di ba? Parang tayo lang mga supporters ni Duterte na kumikilos tayo in a way na nagsasalita tayo, pinapakita natin through comments, 'di ba? Yung mga green hearts, nakikipagpakbakan tayo sa mga vloggers sa kabila, saka mga timbalisaw-saw na yan, siyempre. Alright? Huwag natin patagalin, panoorin na natin itong kay Franz Castro, hatol, pinagtibay, himas na ba? Ayun! Alright, maganda to. Sa ayaw mo't hindi, pinal na ang desisyon at magdudusa ka sa kulungan. Ito ang kinumpirma ng judge ng Tagum RTC na si Jimmy Boco, kung saan pinagdiinan at pinagtibay pa ang hatol na guilty
sa mga Makabayan Block member na sina Franz Castro, Saturo Campo at 11 pa matapos papatunayan sa korte na talagang lumabag sila sa kasong kidnapping dahil mismo sa mga testimonya at mga ebidensya ng mga katutubong lumad na talaga silang pinagsamantalahan at pinalak na itakas para di umano maging miyembro ng mga rebelding grupo. Sa resolusyon at pinal na desisyon na Yari. inilabas ng Regional Trial Court Tagum City, pinagtibay ni Judge Jimmy Boco na sapat ang kanilang mga ebidensya at testimonyang nakalap mula mismo sa mga nabiktimang lumad na sina Franz Castro at Saturo Campo, maging ang 11 pa ay tila dawit sa kasong kidnapping kaya hinatulang guilty. Yun. Alam nyo ba, tatandaan nyo to kasi convicted to eh. Guilty kasi ang kaso ni Franz Castro eh. Tapos, ang nakakapagtaka talaga, no? Ang nakakapagtaka, nakakakuha pa ng pwesto sa gobyerno, no? Nakakakuha pa ng posisyon sa gobyerno. Minsan hindi ko maintindihan. Mamaya pag-usapan natin sa dulo. Tuloy muna natin to. Narito at panoorin ang full video kung saan naiyak si Franz Castro matapos kumpirmahin ng Tagum City na ibinasura na nila ang mga petisyon ng nasabing Makabayan Block member at ACT Teacher Party List representative matapos ngang hatulang guilty sa kaso ng pangidnap sa mga katutubong lumad. Narito panoorin ang full video. Of all cases, ako as teacher, 25 years nating tinangalagaan yung ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung makakaso sa amin. Nakakaso sa akin. So talagang, talagang nakakalungkot. Bilis ng karma, no? Kasi ako pa na teacher na talagang nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. Yun, no? Naiyak. But anyway, malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito. Hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan. Dapat lang. Nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Kaya, laban po. Dapat yun. Yun ang dapat. Laban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Inalungkot doon sa naging desisyon ng judge doon sa kaso ng other forms of child abuse ng RA 7610 na ang involved dito ay yung 18 na mga tinawag natin itong mga talaingod 18 na binubuo ito ng 8 teachers, pag-ika sa tour, 2 membro ng Alliance of Concerned Teachers, yung administrator ng Talaingod, ay Salagpungan Schools, 4 na pastor, no, doon sa ano. So, Bilis ng karma. Ang masasabi ko, kung sino pa yung nagtatanggol Wow. sa mga karapatan ng mga kabataan, at ay kami pa yung na-convict o kami pa yung mapaparusahan. Talaga lang, oh. Talagang pa-play victim pa si Tating, eh, no? Pa-play victim pa. Well, kami ni Casa Tour ay invitee doon sa National Solidarity Mission dahil sa National Solidarity Mission ng Salagpungan Schools dahil sa matagal ng panahon, sa panahon ni Duterte ay talagang hinaharas. May mga pinapatay pa nga na mga lumad, na mga estudyante at saka executive director ng isang lumad, ng lumad schools. Kaya matagal ng panahon pa rin ito ni dating Presidente Duterte ay gano'n na yung nangyayari. Kaya wala silang mapupuntahan kundi humingi ng tulong sa amin na nasa gobyerno at saka dating congressman. Kaya yun po yung ginawa natin, tumulong po tayo. Ang Talaga lang, ah. nakakalungkot lang dito, no? Sino pa yung mga teachers Yeah. na sinikap na sila, no, yung ating mga estudyante na sinikap na i-rescue sila, ay sila rin ay mga convicted din. Sila yung mga teachers na talagang binubuhos nila yung kanilang effort, even yung kanilang buhay para makapagturo lang dito sa mga lumad schools. At kami naman ni Casa Tour at yung aming mga members sa ACT ay kami naman ay kumbaga nag-rescue sa maklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Tumulong na nga kami sa ating mga estudyante.
Ano bang tingin nito sa sa batas pagka tumulong ka tapos ikaw pa yung na-convicted? Sobro naman. Ganun ba kabobo yung natin? Syempre hindi, 'di ba? Grabe naman. No? Ganun talaga usually minsan pag nako-corner na, no? Nako-corner na, minsan nagpe-play tayo ng as a victim, 'di ba? Ano yan, medyo yan. Kumbaga, gas-gas na yan na estratehiya ng mga iilan na nako-corner na tapos, bakit ako ba may kasalanan? Tumulong na lang ako tapos yung gana pa. Ano na yun? Gas-gas na yung mga ganyang klaseng dahilan. So, nagpapatuloy pa rin itong kawalan ng hustisya sa ating mga lumad. In fact, kung maalala ninyo, more than 200 schools ang pinasara nung panahon ng Duterte administration dahil sa kung ano-anong mga pabibintang. Kaya hanggang ngayon nagpapatuloy yung inhustisya, yung ating mga estudyante na mga lumad, marami sa kanila ay hindi na rin nakakapag-aral. Kaya itong itong conviction sa amin, ni Casatur, ay magpapatunay lang ito na nagpapatuloy yung impunidad na kawalan ng hustisya sa ating mga kabataang lumad at sa ating mga kababayang lumad. Grabe. Ang galing gumawa ng no? Ang galing din ng mga reporter na 'to, no? Lalo-lalo na dito sa kung paano nila nahagilap yung mga napagduduktong-duktong nila yung mga ganitong yung mga ganitong content, 'di ba? Tapos yung iba magpe-play victim o syempre na-corner na 'di ba? Kaya talagang kumbaga, yun na yung parang last card nila magpapa-play victim sila. 'Di ba? Eto. Itong kaso man ito ay intended para ipitin ako at damay si Congresswoman Castro ay indirectly ang worst consequence ay dun sa kapakanan ng mga lumad children na sila yung nabigla na tilmaan ng isang unjust policy or action. No? Kaya dinigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang ma-dismiss at kung magkakaroon pa uli ng anumang attempt laban sa interest ng mga katutubo, Mindanao election, kami ni Catherine Sabi ready to provide assistance. Wow! Katotohanan ang tinitindigan namin. Wala sa background namin ang ma-involve sa anumang hindi ka-nice na activity. Particularly, Nananawagan kay President Marcos Jr. Yan na Di na kinaya, nanawagan na. etong ating mga lumad children. Sila yung yung na-marginalize sa matagal ng panahon, napabayaan yung ating mga lumad children. Kaya sila mismo nagtayo ng kanilang mga paaralan, more than 200 dyan na mga paaralan na itinayo nila sa tulong ng iba't ibang multisectoral groups, mga CSO, para mabigyan sila ng edukasyon and religious organization. Uhaw na uhaw sa serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng edukasyon ng ating mga lumad. Kaya nanawagan tayo na reviewin yung ginawa na pagsasara na itong mga lumad school na to para makapag-aral po yung ating mga katutubong lumad sa sa Mindanao at mabigyan sila ng edukasyon. Kasi yung sa mga personal na natin na pagkipag-usap encounter natin sa mga lumad, ang tatalino nila, ang gagaling nila, ang husay nila sa agrikultura, iba pang mga science, kaya talagang pangalagaan natin sila at pag-aralin, buksan itong mga lumad schools kung maaari. Ito lang pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang ibigay yung karapatan ng ating mga lumad. Tumagal ng almost 6 years mula noong 2018. So, hinarap namin ito, Casatur, yung mga teachers sa at saka mga pastor squarely. Hindi kami, sabihin, hinarap ito ng aming mga abogado, kami, at hinintay na talaga namin yung napakatagal, na proseso ng hustisya. But any rate, kagaya na sinabi ni Casatur, kami ay mag-appeal. Taharapin po namin ito face to face, itong kaso na to, at talaga kung we deny itong naging desisyon, yung kaso na binigay sa amin. Of all cases ako as teacher, 25 years natin pinangalagaan ng ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung nakakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talaga nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. Yun, But anyway, naiyak na. malakas po ang loob namin
na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito, hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan, nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse, no? Hindi po kami ng abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Ay, nako, ang bilis ng karma talaga nga naman, no? Ay! Well, medyo emotional ako, no? Kasi as teacher, ang atin na nakatulan ng guilty dito sa child abuse, naninindigan pa rin tayo. Ako personally, nananawagan kay President Marcos Jr. na pangalagaan itong ating mga lumad children. Sila yung na marginalize, no, sa matagal ng panahon, napabayaan yung ating mga lumad children. Kaya sila mismo nagtayo ng kanilang mga paaralan, no, more than 200 dyan ang mga paaralan na itinayo nila sa tulong ng iba't ibang multisectoral groups, mga CSO, para mabigyan sila ng edukasyon. And religious organization, uhaw na uhaw, no, sa serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng edukasyon ng ating mga lumad. Kaya nanawagan tayo na reviewin yung ginawa ng pagsasara na itong mga lumad school na to para makapag-aral po yung ating mga katutubong lumad sa sa Mindanao at mabigyan sila ng edukasyon. Kasi yung sa mga personal na natin na pakikipag-usap, encounter natin sa mga lumad, ang tatalino nila, ang gagaling nila, ang uhusay nila sa agrikultura, di ba, pang mga science, kaya talagang pangalagaan natin sila at pag-aralin, no? Buksan itong mga lumad schools kung maaari, no? Ito din pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang ibigay yung karapatan ng ating mga lumad. Alam nyo, bago tayo pumasok ulit dito, ito yung pinakabago eh. Yung pagsampa ng ethics complaint kay Franz Castro ng mga indigenous people o yung mga IP, no? Alam nyo, sa gobyerno natin sa Pilipinas, nakakalungkot minsan, no? Parang minsan iisip mo parang hindi patas, eh, 'di ba? Parang hindi fair lalo na doon sa mga mahihirap. Kasi parang ganito no? Dapat pagka-convicted, for me, dapat pagka-convicted na dapat hindi na nakakakuha ng posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Hindi naman hindi mo sila bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Maybe in some in some ways na lang, wag na sa gobyerno, sa posisyon ng gobyerno. Halimbawa, convicted ka na, napatunayang guilty, yung grounds mabigat, 'di ba? Dapat hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, 'di ba? Depende sa kaso, 'di ba? Kasi convicted na 'di ba? Kasi ang daming nakaupo na convicted na convicted tapos nagsasagawa ng batas, 'di ba? Anong klase? Kumbaga, parang ganito parang pupunta ka ng gym. Tapos may magsabi sa'yo, mataba. Sabi ako, instructor dito. Gym instructor. Talaga, turuan kita. Di ba? Ikaw ba maniniwala ka na ang taba-taba tapos sasabihin gym instructor siya? Di ba? Dapat, kumbaga, by looks, saka by ugali, by attitude, by characteristic, skill, na dapat alam mo na pag guilty ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon ng gobyerno, no? It doesn't mean na hindi ka na mabibigyan ng pagkakataon, ng pangalawang pagkakataon. Maybe siguro sa ibang posisyon, sa ibang larangan ng trabaho, pero hindi na siguro sa gobyerno, 'di ba? Sa akin lang naman 'yan, ang ko lang naman 'yung kasi sa parang parang iilan na rin 'yung mga nakaupo na convicted tapos gumagawa ng batas, 'di ba? Nag-hearing, naglilitis pero sa sarili nila convicted sila, 'di ba? Ewan ko ba sa mga ngayon. Eto na. Representative Franz Castro sinampahan ng ethics complaint sa Kamara, 'di ba? Tapos sabi pa rito, karma is real. Franz Castro uminom ng muriatic, ayaw ng pakulong. God. Sobra naman kayo. Mga muriatic, pwede sondok lang. Para o kaya yung panglinis ng silver. Diba? Ito na, panoorin natin. Ito naman, sinampa ng mga IP o yung mga indigenous people
na mga katutubo natin, mga kapatid din natin to. Yun, I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamanubo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyak Dausay, no? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamanubo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin, no, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit, no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi nirespeto yung rights of the IP, no? In terms sa aming rights kasi hindi niya nirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan? Na, Yes, sa lahat, tama. no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano pa yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So, yun nga, pinag-deklara namin ng persona ng rata sa aming tribo Madul. sa Atamanubo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona ng rata, yung si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no? In behalf of Atamanubo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung Yes. nagsasahod ng kaban ng bayan? Yes. Diba? Totoo. Para sa inyo ha, Dato, unsa man si Franz Castro? Ang nakita naman kang Ran Castro, umirong na di sunod sa amuan, namit na po mga bata. Unya karon di na suspended siya. Yes, dapat suspended siya. Ang gusto din na matanggal din sa kamot sa gobyerno. Kanang nakadaot sa amo sa tribo, sa lungsod sa Talaingod. Wala minaingon ani na ang taga-salungkungan kung wala sila nag-organize sa mga lumad sa Talaingod. Muna ang inauton namo, nag-angin sa diri sa Manila na ipatanggal gid namo si Castro. Imo lang nakadaot sa amo sa tribo na dapat dili na amo mahon sa gobyerno ang si Castro kay mo lang nakadaot. Isa man ang gobyerno. Nang dili mutan taw sa nakadaot sa atua. Gidaot pa ang tribo, gidaot pa ang gobyerno. Nang Tama. kung tinuod pa nga gobyerno si Castro, walay na disgrasya nga tao namo. Wala nangin dak og mga bata. Karon mo nang giaguan ka gyud namo pag-ani sa Manila para nga mawala din si Castro. Ang ako ang ikasulti nga itinanang din matanggalan din og serbisyo si Castro. Mao lang nakadaot sa amo sa tribo nga antod pa karon nga sige nigpangita sa among kauban nga kung asa na ang mga tao namo nga asa na ibutang nila Castro. Wa pay labot. Namatay si Bibiyaon. Wala pa gyud ipakita sa amo kung tinuod ba namatay na si Bibiyaon. Mao na ang murag nasakitan ni sa amo ang lugar. Nananong giingon na naon ni Castro nga maayo man yung tao. Dahil pagdatok namo sa ang Castro, wala namo patiya. Gidala namo sa police station. Nga para nga makakita ang gobyerno nga dili mi tribal ang mga lugar sa lungsod sa Talaingod. Ang nag-tribal gid sa amo sila Castro. Mo nang kami ni gid Miss Manila nagpatabangi sa gobyerno nga tanggalon gid si Castro. Para nga mahusay ka, wala na problema sa lungsod sa Talaingod. Karon
Wala na Castro karon sa bukid, wala na MP sa bukid. Malinaw, Tahimik malinaw, na. maski pa magbaktas kan. Gabi, wala kay madok ang sadalan. Kay maayo, wala may mula ka nga armado. Mao na, naantod ang mga kalsada sa bukid. Nanay mga kalsada sa bukid sa salpungan na ubay-ubay na karon ang inay ang taga-salpungan na nananong. Kaya kami sige pangit sa among kauban nga asa na ibukan ni Castro. Mao na nga ang yung gid ni sa gobyerno nga tanggalon gid si Castro. Mao na nga ako, mao na ako ni Castro katong sabi. Sa Yon. 'Di ba? Totoo. 'Di ba? Ano, guilty eh. Convicted eh. 'Di ba? Convicted eh. Although umaapil pa, pero ayun eh. Yun ang sinasabi natin na dapat talaga pagka convicted, dapat hindi na nakakatakbo sa gobyerno. Ang dami naman dyan. Ang dami naman dyan na pwedeng tumakbo, na pwedeng manalo. Di ba? Ang hirap kasi paniwalaan pagka meron ng bahid ng kasalanan yung, yung tao. Para sa akin lang, although kahit sabihin mo natin, hindi natin binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pwede naman siya gumawa ng pangalawang pagkakataon sa ibang pamamaraan. Hindi yung sa hindi yung sa may posisyon siya sa gobyerno. 'Di ba? Ito na. Oh, 'di ba? Ang dami na. Although bagamat hindi naman sinabi rito na kampi sila sa kampo ni Duterte, pero ito na no? Karma is real. Yung karma ano yan nagdi-disguise yan. Nagdi-disguise yan sa ibang tao, sa ibang pamamaraan, sa isang bagay, 'di ba? Kaya doon mo malalaman na na talagang kumikilos din yung nasa itaas. Di ba? Kita mo, ang atake sa kanya, o siya nagsimula nung sa Makabayan Black, sila nagsimula nung pangalawang impeachment na case. O tita mo naman, o sa kanya rin, inaatake yung kaso din niya. Binubulat-lat din. Di ba? Hindi man nila sinabi na, di man sinabi nito verbally na nasa side sila ni BP Sara. Pero ramdam mo na talagang may kumikilos din, 'di ba? May umaatake rin kasi hindi naman papayag ito si BP Sara na ganun-ganun lang. Gaya nga sinabi ni BP Sara sa kanyang press conference, kung siya lang aatakihin, walang problema sa kanya kasi politiko naman siya. Kumbaga, natural naman 'yun sa pagiging politiko. Kumbaga sa kung ayaw mong masaktan, mag-chess ka na lang. Parang gano'n. Sa politiko naman, kung ayaw pong balat sibuyas ka, huwag kang magpolitiko. Bahay ka na lang. Di ba? Maghanap ka lang ng pang-negosyo ka na lang, magtrabaho ka na lang, di ba? O gumawa ka na lang ng mga iba't ibang pagkakaabalahan mo. Pero syempre, it's a political game. Pero sinabi nga ni BP Sara nakahapon na kung siya lang yung atakihin, walang problema eh. Kaso dinama yung mga personnel, sila Attorney Zulaika, na nagtatrabaho lang, di ba? Na-contempt pa, tapos inaatake pa yung mga ibang personnel ng OBP. Kaya doon siya mas lalo nasasaktan. Ay, mas okay nga yung ganun eh. Biri mo, imagine mo, meron kang ganung klaseng boss na mas nasasaktan pa pagka kayo yung inaatake rather than to herself. Di ba? Mas yun, ako, mapaproud ako noon. Kasi alam mo, pagtatanggol ka hanggang dulo. Di ba? Kaya nga tayo nandito eh. Di ba? Kaya nga tayo dito, nagsasama-sama tayo dito sa channel natin. Kasi ito, ipaparating talaga natin to hanggang sa kumalat. Di ba? Na talagang political attack yung ginagawa kay BP Sara. Very isolated case eh, di ba? Very isolated. Bakit siya lang ang inuusig doon sa confidential fund saka sa intelligence fund? Well, halos presidente, meron namang CIF yan, di ba? O bakit hindi nila? Di ba? Sobrang obvious yung obvious yung pag-atake. Pero hindi kasi, kumbaga, hindi na lang pinapakailaman ng iba eh, di ba? Pero sobrang obvious na talagang political attack yung ginagawa kay BP Sara. Bakit? Bakit ba nila ginagawa yung impeachment? Kasi gusto nilang matanggal yung tinik sa lalamunan nila na si BP Sara para sa 2028. Pag na-impeach nga naman si BP Sara, hindi na makakatakbo etong si Sara sa pagka-presidente sa 2028. Yun yung plano nila. That's the main goal. Yun ang goal nila. Ma-impeach si Sara, tapos mapaupo nila yung manok nila, hari-harian na sila. Di ba? Sinong kawawa? Filipino people na naman ang kawawa. Wala nang asenso ang Pilipinas. Bakit naman yung Davao maayos naman? Di ba?
Kung kayang gawin ni Duterte sa Davao, I'm sure kaya din. Alam mo, sa Pilipinas, ang kailangan dito, kamay na bakal na. Hindi na pwede rito yung lalambot-lambot. Wala, totolonggisin ka lang, gaya nga ng sinasabi ni Yorme. Parang Maynila lang yan. Sa Maynila, hindi ka pwede, ang leader dyan, hindi pwede yung lalambot-lambot. Totolonggisin ka lang dyan ng mga siga, di ba? Ganon din sa Pilipinas. Ganon din sa Pilipinas. Mas lalo na sa Pilipinas, which is mas marami kasama na yung Maynila dyan. Hindi pwedeng leader dyan, lalambot-lambot. Di ba? Ano mapapala natin pagka malambot ang leader? Wala. Kawawa na naman ang Filipino people. Kawawa na naman si Juan de la Cruz. Mahirap na nga, mas lalo pang pinapahirapan. Yun, akin lang ha. Pero yun ang nakikita ko. I'm sure yun din yung nakikita nyo. Maraming tutol sa impeachment kasi mahahati yung tao. Pero ganun talaga di ba? Mga kayo, ay comment nyo dyan sa baba. Attendance check pala tayo. Nakakalimutan kong sabihin kanina sa unahan ng video natin. Attendance check kung saan kayo lupalop naroroon at nanonood. Halimbawa, watching from Greece, California, Japan, Gapan, Bulacan, Cebu, Davao, o Cavite, o saan man. Comment dyan sa baba. Maraming salamat. Gusto kong marinig yung comment nyo at kita-kits tayo sa mamaya sa video natin ulit. Maraming salamat. Gusto kong marinig yung gusto kong umulan ng blue hearts at saka ng green hearts sa comment section, pati na rin yung opinion at saka suggestion nyo dito sa kinakaharap na impeachment, lalong-lalo na rito kay Franz Castro na mangiyak-ngiyak na sa kanyang kaso. Maraming salamat mga kayo. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.